Magandang araw po mga kababayan. Ngayong araw na ito ay tatawid po kami ng ilog at aakyat ng bundok para mapuntahan po ang isang pamilya raw na nakatira doon sa paanan ng bundok. Malayo ito sa sitio na aming pinuntahan. Ano? Ay! Kasi kita. Hindi pa man kami nakakarating sa aming pupuntahan ay may nakasabay kaming isang pamilya ng katutubo na naglalakad ng malayo papauwi sa kanilang lugar. Galing daw sila sa bundok para maghanap ng pagkakakitaan. Kaya tinawag ko sila at pinahinto para makapagbigay ng kaunting tulong sa kanila. Ayaw pang punta. Hindi pa kayo nandun. Salamat sa grasya. Sige. Ayan. Sama lang mo sa Ginoo bang nakatagog grasya. Thank you daw sa Blessing. oo, blessing. Ingat kayo. Oo. Sige ka. Salamat. Salamat po sir. Ingat ha? Ayun, pauwi na po sila. Layo kasi nila na pag-iwan. Nagpatuloy lamang kami sa aming paglalakad hanggang sa narating na namin ang pamilyang aming pupuntahan. Dito sila nakatira sa paanan ng bundok at ang paligid ay pagtataniman ng mais. Nakilala namin ang binatilyong si Alwin na maagang nawalay sa kanilang mga magulang. Wala na daw ang kanilang tatay at nanay at siya na lamang ang bumubuhay sa tatlo niyang mga kapatid. Gusto pa niya makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil late na siya nakapag-aral, nahihirapan siya ngayon na habulin ang taon na nasayang para sa kanya. Bihira na lamang din daw siya noong pumasok dahil kailangan niyang mag-absent para makapaghanap ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Kanang akong ginikanan nga namatay. Naglisod gyud mis among pagkaon. Sa di mi makakaon isa ka adlaw. Ako ra ang tabang sa akong mga mangod. Usay makailak ko sa kaadlaw. Di gyud ko maka pangitag lain nga makaon namo kamo tira gyud ang among kaon. Pangarap niya na maging guro balang araw para makatulong sa kanyang mga kapatid. Sa ngayon ay sumasama siya sa kanyang mga tiyuhin para makapagtanim ng mga mais, para makapag-ipon ng kaunting pera, para may pangsuporta siya sa kanyang mga kapatid. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Mga kababayan, narating na namin itong kinaroroonan nitong mag-anak na nakatira po dito. So dito sa malayo, kita ko pa lang yung itsura ng kanilang bahay.
marami sila. Ha? So, tatlong. Hello po. Mayong ugto. Mayong buntag. Oh, pero meron naman silang solar. Uy, nagluto silang kamote. Sa inyo, ang dami nila. Okay. Hello po sa inyong lahat. Dito kayo nagpuyo. Dito mo nagpuyo. Dili magpuyo mi sir dire kay mo kuan mo batad ba. Mais. Ilan kayo dito? Pila Pila na yung timan kay? Tulo ka pamilyahan. Okay, pwede ako saka dito. Pwede ako saka ate. Yeah. Okay. Ang asawa mo? Kayo? Ikaw? Okay, nanay? Wala siya. Namatay na. Biyuda. Biyuda? Sinong anak mo? Okay. Anak ko. Biyuda na si nanay. Okay. Tika yung bata. Okay, so nagtatanim kayo ng mais dito? Yung pamulakot ko batad. Punto na niya. Okay, nagtatanim daw po sila na. Katanay sa bitang. Okay. So paano pagtulog nyo sa gabi? Open lang to lahat? Karami rin bagay siya. Open kasi sa ibat ko marusyam. Konsirado siya. Open. Kano na ira doon? Sa ira doon niya siya may gulta. Open lang dayo. Open. Higaan. Malamig. Pero meron po silang solar. Mabuti at... Ibag mo. Utang na ibag nagbayad. Utang. Kasi mabayaran pag nananaw. Mag-ani ng mais. Siguro yun napupunta dito nagtitinda ng mga doon nila binibili. Karami siya, makaloy ko'y masug, panutang ko'y mambag. No kasi yung bag siya maatam, niridig mambag siya inanabangan na inaatam na ibag. Sorry po, ano daw yun? Ang sabi niya nga, sila daw dito ay sobrang hirap daw nila. Tapos yung pag magtanim sila ng mais, nag-utang na sila ng pagkain nila. So, ito daw mga yero ay galing daw sa mga reject lang daw ito. Matapos na ibag sila, guli kayo na mambag doon. Pagkatapos yung magtanim, uli na kayo? Orok sa ibag, sila baka bini na ibag. Pagkatapos daw nilang magtanim, uli na sila? Balik sila doon. So ibig sabihin, namumuntok sila kapag magtatanim sila ng... Dito na sila tumitira. After nilang mataniman, balik na ulit. Okay, ilan anak mo? Pila mong anak? Daghan? Pila? Tulo? Apat? Tulo? Ikaw, kuya? Pila mong anak kaya? Upat. Anim! Ikaw anim? Anim na agad ang anak. Grabe, bata nyo pa. Yung may anim na anak. Pangamot ti mambagong dahil kawa makanagin. Hanap daw sila ng... Kamote? Yung mga anak niya naghanap ng kamote. Ngayon? Para may kainin. Okay. So meron na kayo niluluto. Nagluto na sila ng... kaninong anak to? Saan mo? Wala ko yung papa. Wala ka ng papa? Bakit? Mama. Anyari? Bakit wala ka ng papa at mama? Namatay sa... Wala lang ba tagamit kasi? Namatay saan? Daro iya. Saan daw namatay? Namatay daw sa sakit siya. So ikaw wala ka ng papa at mama? Wala na. Namatay sa sakit? Pila ka tuig na? Mga 5 na katuig. Magkasunod silang namatay? Ilan kayo magkapatid? Pila magsuon? Tulo. Nasaan sila? Dito sa mundo. Namatay na raw ang kanyang mga magulang. Kaya siya na ang tumayo, ama ng kanyang mga kapatid. Siya ang nagpapakain. At kung wala daw ang kanilang tiyuhin, ay paano sila? Napakahirap daw mawala ng mga magulang, lalo pa at mga bata pa sila.
Siya po si Awin. Siya ay 16 years old na? 16? Yes, Okay. sir. Sabi mo kanina, ikaw ay naulila or siya po ay wala ng nanay at tatay at namatay. Parehang namatay, nagkasakit. Kaya maaga po silang naulila. So, paano nyo binubuhay yung pamilya nyo? O kayong, sabi mo kanina, 3 kayong magkakapatid. So, paano nyo binubuhay yung mga sarili nyo? Sino nagtabang sa inyo? Ako ra ang magbuhi sa akong mga manghod. Ikaw ang bumubuhay sa mga kapatid mo. So, anong ginagawa mo? Magagbas ko namin. Mananam kong kamote. Tapos mag-harvest namin. Among kaon ang kamote. Okay. So, siya daw po yung bumubuhay sa mga kapatid niya. Katanim siya, naghahagpas, kakamote. Okay. Gaano kahirap yung nangyari sa inyo na wala kayong mga magulang? Di ta, lisod yun ta kay gamay pa ko nga namatay na ang akong papa. Ang akong uyuan ang magtabang sa amo akong lisod naman. Ano yung pangarap mo paglaki mo? Si pangandoy dali mo na pagdako nimo. Maestro. Maestro. Okay, gusto mo maging maestro? Mm. Okay, bakit yung guro, yung pagiging gusto mong maging guro? Matabangan ako ang akong mga manghod. Tulungan daw niya yung kapatid niya. Okay, para matulungan daw niya po yung mga kapatid niya. Pila edad ni mo nung namatay ang magulang mo? Kuan. 9 pa siya. Bata pa siya. So matagal na pala sila na wala halos kinagis ng 7 years na halos 7 years na wala silang kinagis na ng mga magulang. Okay. Paano nyo nilabanan yung ganong buhay? Iyon sa daw niyo pag sukol sa kinabuhi ng anak. Kuda man di may makakaon isa ka adlaw. Masaya di may makakaon isa ka adlaw. Akong ginikanan nga namatay. Lisod gyud mis among pagkaon. Sa di may makakaon isa ka adlaw. Ako ra ang tabang sa akong mga manghod. Usay makailak ko sa kaadlaw. Di gyud ko pangitag. Lain nga makaon namo. Kamot tira gyud ang among kaon. Gustong-gusto daw niya na may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang marating niya ang kolehiyo. Pero napakahirap na daw nito para sa kanya. Ngayon nga daw pasukan ay wala pa silang pambili ng mga gamit ng kanyang mga kapatid. Kaya ang mga pinaglumaang bag at mga papel, yun na lamang daw ang kanilang pagtitiisan. Nakapang pagdadaanan, syempre, yung pagpasok, apektado ka, so kailangan pumapasok ka palagi. Ha? Yes, sir. Sige, kunin mo tong 5,000. Kabalo mo, pila to? 5,000. Okay. Gamitin mo sa pagbili ng mga gamit ng iyong mga manghod, ha? Yes, sir. Ha? Okay. Tapos kahit na wala kayong nanay, tatay, gawin mo siyang inspirasyon para matupad mo yung mga pangarap mo. Yes, sir. Itago mo, ha? Tapos laban lang sa buhay, fight. Yes. Yes, sir. Sila po itatlong pamilya dito. So naintindihan ko na si ate, asawa mo. Si kuya, asawa mo. Kayong duha, magkapatid, mag-igsoon. Lahi-lahi. Ito, duha. Okay. Si nanay daw po ay byuda. Tapos ito, apo.
Oh, yung ate niyo yung namatoy. Oh, okay. Kaya siya po ay naulila, itong bata na to. Siya yung naulila at nag-iisa na lamang. Ay, may tatlo siyang kapatid pero wala po dito, hindi niya kasama. Okay, dahil wala kayong sapi, lahat tayo walang sapi. Kita tanan waro sa Gusto niyo magkasapi? Gusto magkasapi? Gusto ko. Ha? Gusto ko yung imbag. O sige. Pasalamat kita. Day, Salamat kay Ma'am Bagsir. Bukay jang may manok. Panami sino. Panabako tamang bago tabako day. Tabako! Huwag na magtabako, Nay. Ha? Payat ko. Payat ko. Tabako. Tababoy. Joke lang. Hindi, bisyo kasi nila yung tabako kaya ganon. Pag walang tabako ang katutubo parang gutom sila at saka matamlay ang buhay nila. Yun yung nagpapalakas sa kanila yung tabako. Pero yung ibang ginagawa, nagtatanim na lang, no? Nagtatanim ng tabako. Pero mas gusto nila yata yung trisbee eh. No? Kasi yung trisbee na process na yun. Medyo may lasa na masarap-sarap kumbaga sa kanila. Nagmama kayong lahat. Basig wala ng kuan, basta may kuan. Mama. Sige. Siya inibag siya. Nag-aawan ta kag trabaho. Tawa pan ituloy. Kasi inibag lagbasan niya. Okay. Sa imo ha, kayong duha, mag-asawa. Oh, salamat sir. Salamat. Sige. Kayong duha, mag-asawa. Oh. 2,000. Si nanay, may asawa. Walang asawa si nanay. Waro. Oh. Ayan. tabuni ang bata, tabuni bata sa waro short. Oh ba? Asawa ay masay. Happy na kayo? Happy? Lipay. Lipay? Oh, may sapi na kayo ha? Oh. Palit kayo ng kwan? Oh, thank you po. Nabigyan ba kayo ng mga sanina? Itong naghatag kami sa babaw? Mayroon? Okay. Oh, nakadawat naman daw po sila. Yung mga damit nila nagsampay dito. Yan. Tapos kakain na sila. Ang kakainin nila ay kamote. Oh. Yan ang pagkaon nila. Wow. Pwede ako makahingi? Pwede? Pwede po? Pwede? Mainit. Okay. Walang galang na po ako hihingi ng kanilang pagkain. Kakain na kayo? Oh, sige. Lingkod na. Kaon. Kaon na daw. Kaon na kayo. Oh. Yan. Makikikain na ako sa kanila. Oh, sarap ng pagkain namin. Kamote. Day! Ay, makanito pa na pag-ambag-ambag. Kakain kami ng kamote. Lami na kamote kahit wala'y sudan. Wa doon nga sudas, wa masa pirat sa lapte. Asa mo nang pangitaan ito? Diyan? Nanay, hina. Hingkod na. Kaon to. Paniod to. Da. Oh. Kuya. Asin. Ito ka-asin. Kain ta. Kain. Iki asin, no? Sarap. Bigyan kiba ako.
Masarap nga pala siya pag may asin. Nang batag ko na makatay siya. Kay kuya, nagkaon mo? Mamaya, anong pagkain nyo? Unya, kamuti ulit. Bukas, kamuti ulit. Araw-araw kamuti. Sarap, na? Pero malalakas ang katawan. Masarap kasi ito pag bagong ani, ano? Tapos dulot ko. Bukas ni sitog panutang kay. Ha? Hindi kami makataog bugas kung mangutang niyo. Kaya lang tapos sila makakain ng bigas kapag nangutang. So, minsan hindi pa pautangin, no? Okay lang yun, kahit walang bigas, ito lang okay na to. Mas okay pa nga itong kinakain niyo eh, kaysa sarap. Sarap ba? Nanay. Kunti lang kasi ang makain mo nito, busog ka na. Kami sa Manila, palit nito, mahal kaayo. Pinakatino siya. Minsan 150, no? Minsan 200 kamote. Mahal. Asan nyo gikuha? Asan nyo gikuha? Yes, wala. Kamuti. Napakapalad namin kasi nakakakain kami ng ganito. Diba? Sa akin, napakaswerte na natin kasi nakakakain tayo. Busog na po ako. Salamat po sa pananghalian. Thank you. Sige po, kami aalis na. Salamat. Thank you ha. Thank you po sa pagkain. Salamat sa Diyos. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. Bye-bye. Bye-bye tayo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ko.